Good evening. Meron tayong, syempre, ang ating kakaibang show ngayon. Yung ginawa ko naman to before. And yun, nagko-contact ako ng mga listener actually or mga nakilala ko sa Discord na mga nagdo-drawing. Ayan. And yun, so parang drawing jam lang tayo. Ang kasama natin ngayong gabi ay si Jam. Tama ba, Jam? Sabihin ko, Jam? Yes, hello. Ayan. Yes. Or ano ba, halikha. Ayun, halikha. So, yun yung kanyang Instagram. At nakikita ko nga, so nag-post siya dun sa art thread natin sa Discord before. So, yun, dun nakusap ko siya, invite ko siya. So, Jam, good evening. Salamat sa pag-accept. Good evening ba din? Thank you rin po sa pag-invite. Ay, oo naman, syempre. Kasi gusto ko nga yung mga artist na nakikinig, gusto ko i-highlight syempre yung gawa nyo and baka sa'yo naman hindi kailangan kasi alam ko na sikat ka na eh. So, marami ka nang gawa na maganda. So magdo-drawing lang kami. Yun lang naman ang gagawin natin dito. Magdo-drawing lang kami. And usap about process, usap about art in general, and kung bakit minsan. Kasi, so kung nakita nyo yung work ni Jam, yun medyo sometimes very surreal, sometimes parang, again, nasa ibang mundo ka, may ibang elements na napapaisip ka. So tanong na lang kita, Jam, paano ka na-inspire sa mga artwork mo? Usually po kasi direct when I was starting, mahilig po din talaga ako sa mga RPG, sa mga open world games, mga Skyrim, mga ganun. Nako, yan. Assassin's Creed, mga Dark Souls. Although hindi naman ako yung parang sobrang galing maglaro. Talagang enjoyer lang din po ako ng mga games before. Hanggang ngayon. Yeah, tapos doon po umuugat yung mga storytelling, yung mga nakukuha kong lore, yung mga world building. Okay. Tsaka fan din ako ng mga cartoons, mga ganun, mga Adventure Time, Studio Ghibli, mga ganun po. Naalala ko nga nung na-mention ko sa'yo, sabi ko, nung nakita ko art mo, Jam, parang parang kay, pangalan nito sa babaeng to? Hekala. Hekala, yes. Oh. So, sobrang fan ako ng art niya na alam ko watercolor yata ginagamit niya. Yes, pero, di ba? Pero parang pag gumawa siyang eksena, talaga mapupull in kayo. So, sabi mo nga medyo inspired ka rin sa ibang gawa niya. Tama, no? Yes. Kinilig nga ako dun direct kasi talagang, kasi parang isa sa mga references, mga inspiration ko po talaga si Hekal. Tsaka nagpa-post siya ng process videos, di ba? Minsan may process video siya, paano niya ginagawa. Kaya nakaka-inspire din talaga yung, I think meron pa ako dito na isang gawa niya eh. So ano ngayon yung nilalaro mo? Yun na lang pag-usapan natin. Silk Song. Okay. Natapos ko na po yung pinaka-boss, pero nalaman ko na may act 3 pa pala na kailangan mo siyang paghirapan bago mo ma-unlock. So, yun po yung in-explore ko. Tapos yung brother ko, parang binili niya yung anniversary edition ng Skyrim. So, Skyrim po. Nalaro niyo ba yan, Direk? Yes, oo. Sobra akong Vusroda. Sobra akong fan ng Skyrim. Vusroda. Yes, Vusroda. Ang parang sama lang loob ko kasi wala na akong gusto ko pa rin siya laruin. As in, nung nagka-switch, sabi ko, uy, may Switch version. Sige, laruin ko yan. Ang problema is, wala oras oras talaga. Kasi talaga mag-invest ka ng time eh. And yung isang naging gusto ko rin na game, pero hindi ko rin natapos. Ewan ko kung alam mo to. Ewan ko kita mo video ko. Sa Elden Ring? Elden Ring, yes. Oo. Opo. Meron ba akong art print na inspired sa kanya? Talaga? Ayan. Natapos niyo po ang Elden Ring? Hindi. I see. Hindi. Okay lang. Oo. Natapos mo ba? Opo, natapos ko pero isang playthrough lang. Okay. Anong character ang ginawa mo? Ang build ko po direct, build. Fate build. Ano yung caster? Sight po yung weapon na pinaka-main ko eh. So mabigat yung weapon. Tama ba? Ganun yun, di ba? Medyo mas may buwelo. Dex, po siya? Dex type, Dex Fate. Okay. Teka. Papakita ko sa yung sticker. Sige. Sticker ng Elden. Ako, para sa mga nanonood dyan, ang ginagawa ko ngayon, inspired ako dun sa nakwento ni Misha sa episode niya na, sa episode na The Dead Are Louder in the City, dinescribe ni Greg, yung isang kaibigan ni Misha, kung ano yung entity niya. So parang ito, hindi ko maalala, hinahanap ko kanina, hindi ko mahalala. So, Misha, huwag ka magagalit, ano lang to. Interpretation ko. Grabe direct din.
napakinggan ko rin po yung episode na yun na yung entity niya daw, yung parang nasa disyerto, yung Yes. lumalamon ng mga entity. Correct. Parang parang inaalala ko dito yung nakalaban ni Doctor Strange sa second Doctor Strange movie na mas malaki. Yung parang tentacled being na may puro bibig eh. Yun ang pagka-describe ni Greg dun, puro bibig eh. So naisip ko sa dulo mga puro bibig. Binasahan din po ako direct ni Misha. Talaga? Doon sa ano niya, yung style niya, yung parang supposedly yung style niya numbers ba? Parang ganun. Opo. Kakaiba nga rin po first time ko rin po kasing magpabasa, pero yeah, sobrang unique po na experience. So meron kang mga entity rin. Ganun ba? Actually, direct ako po, hindi naman po ako nakakakita. Ang mas malakas po sa akin, hindi yung mas malakas, kumbaga ang pinaka-sensitive po sa akin, pandinig. Tsaka, parang pakiramdam, ganun. Talaga? So paano pandinig? Minsan may nadidinig ka na hindi nadidinig ng iba. Ganun ba? Hindi na po siya naulit eh. Pero Okay. nangyari siya nung 25th birthday ko. Tapos parang galing kami sa Paco, tapos paumaga na. Then alam ko po talaga ako na lang mag-isa sa kotse. Kasi dinrap ko na sila, hinatid ko na silang lahat. Tapos nung pauwi po ako, parang may narinig po ako sa likod na, parang humikab po na gano'n, na parang nag-sigh of relief. Tapos akala ko, pinaprank ako ng mga tropa ko na andun pa sila sa likod. Tapos pagtalikod ko, wala talagang kahit sinong tao. Oo. Tapos talaga, sober na po ako. Tapos, wala na after that? Meron din pong naulit. Yun naman po kasama ko, partner ko. Tapos parang nakatambay lang kami sa kwarto. Tapos may narinig din kaming, parang ganun din. Tapos hindi lang ako mag-isa, na parang may huminga na malalim. Na either galing sa ilalim ng kama or somewhere sa kwarto ko. Okay. Parang ang tunog niya, parang galing siya sa malaking katawan. Parang ganun. Talaga? Weird. Kakaiba. hindi na-inspire, hindi ka na-inspire gawin yung kung ano man yung narinig mong yan. Hindi mo pa ginawa ito an artwork. Hindi po eh. Pero meron po akong na-drawing before na na sabi ng partner ko, parang nai-imagine niya yun yung katawan nung narinig na nasa Instagram po. Paano yung process mo? Actually, doon ako, kaya yun ang selfish reason ko kung ba't ini-invite ko rin kayo. Gusto ko, mahilig ako sa process, Paano yung process mo sa paggawa mo nung art mo? Anong una mong ginagawa? Talaga direct eh, parang more on parang internal po ka na parang ano yung trip kong environment na ipakita, yung trip kong, ano yung gusto kong explore na kulayan, ano yung time of day na gusto kong iparamdam, ipakita sa pyesa. Okay. Hindi siya yung parang more on po ako sa exploration kung ano yung hindi ko pa nagagawa. Yes. Oo. Nandun po ako. Tapos dun po nagbabranch out na parang gagawa ko ng scene na landscape, parang may robot or may dragon, parang ganun. Tapos, yun po, usually naman talaga nagsistart ako sa palette na na pink. Tapos parang pag nagko-color po kasi ako, minamata ko siya na kung warm yung lights ko, yung shadows ko, blue, nasa cool colors. Yes, oo. Ito direct, sidetrack. Ayan. Ito po yung sabi ng partner ko na tingin niyang ito yung mabigat? Gantong klaseng Opo, gantong klaseng So, dyan ako interesado sa mga nakakausap ko rin na, kagaya mo, naging guest, na minsan meron kayong ginagawa na I guess parang intuitively dinodrawing nyo, di ba? Pero hindi nyo naman naisip, hindi nyo naman siguro nakagaya, hindi mo nakita, narinig mo lang siya eh. Pero na-visualize mo in a way. Naisip ko nga rin direct, baka kaya po hindi nagpapakita sa akin kasi baka alam nila ito-drawing ko sila. Ikakalat nito yung itsura natin. Oo. Baka nga. Pero hindi naman po sa china-challenge ko sila. Clarification lang sa mga nakikinig dyan na hindi naman daw china-challenge na magpakita kayo. So from there, let's say nakapili ka ng colors. So yung colors mo, pinipili mo siya, tinetesting mo muna, kunyari, gagawa kang rough na, okay, ito yung mixture na gusto ko, or kagaya sabi mo, minamata mo na siya. Ano po ako direct, digital po talaga muna. Okay. iPad po muna.
Okay. Bali, sa Procreate po kasi, di ba, Yes. accurate po yung colors. Oo. So, malaking edge po siya sa process ko kasi nakikita ko na agad kung paano ko siya lalapat sa canvas. Pag nag-mix po ako ng kulay, hindi ko na po kino-close yung iPad. Talagang nagsa-side by side po ako ng timpla na nilalapit ko siya sa abot ng makakaya. Parang Oo, ganun. oo. Pero yun, kagaya nun, marami kasi, syempre, mix na ang feeling sa ganyan. Parang ikaw, I think your generation mo is nasa gitna, hindi naman nasa gitna, pero feeling ko parang kaya nyo ng purely digital, kaya nyo rin na may halo. Pero ano feelings mo doon? Eventually, feeling mo ba? Purely digital. What do you mean? Na, kasi, tama, ikaw, yung gawa mo minsan nasa canvas, di ba? Apo. Oo, oo. So, anong feeling mo? Feeling mo ba eventually sa future, hindi ka na magka-canvas? Or malaki feeling mo na hindi ako mag-aalis sa physical medium? Pero direct bago po ako mag-canvas kasi talaga, digital artist po talaga ako. Sa ano Okay. po ako nag-art market po ako sa Comiket, sa StickerCon. Okay. Doon po talaga ako. Ilang years na po akong nasa art market. Tapos last year lang po akong yung nag-canvas. Talaga? Oo. So, Yes. anong learning process mo? Kasi madami akong kilala, nagsimula sila sa physical, tapos, syempre, baka generation ko na yun. Nagsimula sila sa physical, bago sila anong tawag dito? Nag-digital. Nag-digital, yes, oo. Kasi po may access po ako agad sa Photoshop Tsaka may pen tablet po ako before college. Hanggang sa nakapag-upgrade po ako ng iPad. Tapos, ang mga naging influences ko na rin po, ang mga naging teacher ko na rin po kasi YouTube na Yes, oo. Kasi rin po ako, business student, di naman po ako art student. Okay. So, paano yung adjustment mo sa sa physical na Nanibago ka? Or medyo same yung process para sa'yo? In a way po, nagtanong pa rin ako. Nagkaroon pa rin po ako ng mentor sa Canvas. Okay. Tapos, naturuan pa rin po ako ng kung paano nila ginagawa. Ang unang training talaga. Pero ang unang practice po, values. Okay. Kumbaga, dapat maggamay mo muna yung light, mid, tsaka dark. Tapos merong yung parang mas light, mas dark. Tapos dapat malabas mo yung form and shape sa values pa lang. Ang napansin ko, ako kasi never ako talaga kumbaga sa physical, it's more of pen and ink lang ako eh. So hindi ako nasanay na gumawa ng, let's say painting. Iba yung process kasi hindi ko alam kung ganun yung process mo nung digital ka. Pero yung pag physical kasi, parang iba yung steps mo, di ba? Bago mo magawa. Parang nira-rough mo muna yung, kumbaga magra-rough muna ako na shape dito, tapos i-refine ko eventually. Di ba? Sa digital ba ganun ang start mo? Or nasanay ka rin na traditional yung sa digital? Sa digital po kasi talaga rin ako yung parang sa unang layer na to, rough sketch lang. Tapos parang next layer, mas fine. Tapos layer, tapos parang ganun na ako. So medyo similar talaga sa Apo. Pero sa Canvas, ang naging process ko po kasi parang underpainting muna. Tapos saka ako magsisketch ng pinong pencil. Tapos ipa-part by part ko na po yun. Mula background palapit. Yes. Mula background palapit. So, kumbaga na-digital mo na rin yun? Naplano mo na sa digital yung background? Tapos na siya sa digital. Oo. Kumbaga sa Canvas, depende na lang sa akin kung maglalagay ako ng spadang nakabaon, ng bungo, ng extra bush, parang gano'n. Hindi ko alam kung nakita mo yung art ng naaliw ako, nakita ko kasi yung para siyang retro game eh. Ay nako. Sea of Stars. Sea of Stars? Sea of Stars! Yes, oo. Idol ko po yung artist nun, si Bryce ko. Yes. Galing na, direct. Galing. Naaliw ako sa art. Laro ko rin po Sea of Stars. Ay, okay. Ako hindi ko pa nalaro yung artbook lang na May artbook po kayo ng Sea of Stars? Oo, meron sa fully book na tsempohan ko eh. Meron ako nakita. Galing. Tsaka, ang ganda ng artbook kasi, yung process niya, kinukwento niya. Sa pag-design, kasi hindi lang art, syempre yung pag-design ng character, bakit ganito yung nilagay niyang armor, bakit ganito yung nilagay niyang damit, parang ganon. Yung logic niya sa pag-design. Galing na Sea of Stars. Magaling nga po yan si Bryce. Maganda ba yung game? Maganda po.
Kakaiba rin yung format niya direct kasi ano siya turn-based na makabago. Sige nga, bago no. Tapos ang smooth po nung transition from exploration, tapos biglang fight. To battle. Okay. Yun yung parang strength niya. Sige nga. Hintayin ko mag-sale siya. Hintayin ko mag-sale. Minsan bibili akong game na, kasi mahilig ako sa mga tactical game eh. So yung, di ko na alam mo, yung Unicorn Overlord, yung Final Fantasy Tactics, yung ano pa ba mga ganong, basta mga ganong game. So bibiling ko, tapos makikita niya anak ko sa Switch, sabi niya, ano to? Sabi ko, maganda yan, laruin mo. So pinapanood ko na lang siya. Parang nagiging backseat na lang po. Oo, hindi na ako nakaka-backseat, mali nga daw ako eh. Pero Sea of Stars, isa sa mga gusto kong try kasi medyo naalala ko si, ano yung favorite game ko? Chrono Trigger, parang ganon. Hindi ko alam kung medyo ganon siya eh. Parang 3 characters kasi. Hindi ko na po nalaro Chrono Trigger, pero napag-uusapan siya ng mga pinsan ko, so medyo may idea rin po ako sa kanya. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda niya. Ang problema lang, hindi ko alam kung totoo, may nabasa ako last week na magkaka-remake siya. Pero di ako sigurado kung totoo. Kung re-remake nila, tapos mas maganda yung graphics, nako. Promise, ang ganda ng kwento nun. Sige, lalagay ko sa Ano pa nilalaro mo ngayon? Medyo busy rin po kasi ngayon sa mga, nag-ano rin po kasi kami direct mural. Okay, yes. Sa Makati. Bali yung wife ko po, yun naman po yung parang pinaka-main niyan. Okay. Ano po siya, mural artist. Doon po kami nagagawa ngayon sa car park sa Makati. Doon direct, marami din doon. Maraming naririnig? Doon naman direct, mga guni-guni. Ano? Ang ginagawa po kasi namin mga pillar, mga column. Yes. Tapos habang naggagawa kami, ang start po kasi ng work namin, 4 p.m. hanggang 2 a.m. Para di maka-istorbo. Mga pagsapit ng mga alas G's, minsan may mga makikita ka sa gilid ng mata mo, kala mo may taong dumaan, yung parang mabilis na dumaan, pero paglingon mo, wala namang tao. Yikes. Pero nararamdaman mong meron, parang gano'n. Oo. Yun pa. Medyo stressful lang pala, no? Buti hindi ka na-istorbo ngayon na meron kayong gagawin doon. Hindi po, talagang in-schedule ko rin na may po tayo. May Thank you. Nasingit mo tayo sa ano. Thanks, Dendere. Ang hirap nga rin po makinig doon kasi minsan doon ako nakikinig pag nagmumural. Okay. Pero pag nararamdaman ko sila, nagsi-sound trip na ako. Hindi ka ba naka-earphones? Pinapakinggan mo na walang ano? Hindi, naka-earphones naman po. Pero yun niya parang minsan kasi mapapalingon ka na parang may gumagapang. Yes. Tapos tititigil ko na lang. Diyos ko, may gumagapang. Yun ang stressful. Intense pa naman direct yung mga recent na release niyo, no? Oo, kakaiba. Yung kay Sister. Yun rin no? Lungkot nun. Ay, nako. Buti masaya na siya ngayon, sabi ko nga. Buti nga okay siya ngayon. Yung sunod-sunod yung yung possession. Ako di ko alam gagawin. Ito pa lang ang progress ko direct. Gusto ko sanang punuin yung page. Uy, wow! Okay May ganyan Thank you. Hindi naman kailangan. Para lang po maalala ko lang din pag nagbabrowse ako sa sketchbook ko na ito yung araw na Yes. So normal say yan na ganyan na ang sinastart mo is sa sketchbook ka nag-iisip, nag-conceptualize or sa tablet ka nag-conceptualize? Hindi naman po conceptualize. Parang exercise po siya sa akin. Yes. Oo. Para pampatanggal kalawa. Parang gano'n. Oo. Totoo yan. Saka last year po kasi parang ginol ko yung sarili ko na 2025 natapos ako ng 3 sketchbook. Kasi na-inspire po ako kung kilala niyo si Peter Han. Peter Han? Hindi. Wait, check ko nga. Artist din po yan. Tapos parang di ko maalala kung 10 nga ba o 12 yung kaya niyang tapusin sa isang taon. Tapos parang nabataan ako sa output ko. Talaga? Oo, yun. Kaya parang pinush ko yung sarili ko makatapos ng 3. Nakatapos naman po ako. Huwag kang alam mo, feeling ko bata ka pa yata eh. Jam, huwag kang ma-pressure sa ganun. Huwag mo i-compare. Ako, yan
Yun yung anti-stressor ko na huwag mo i-compare. Basta gawa ka lang ng kung saan ka masaya. Kasi aabot sa point na baka ma-feel mong, grabe, gawa ako ng gawa tapos wala ako na-accomplish. Hindi. Dapat, it's more of kung masaya ka sa ginagawa mo. I think yun naman yung importante. Tama. Thank you. Oo. Kala mo sino matanda na ano no? Hindi mas yun. Kasi alam ko yung ganyang feeling kasi before ko ginagawa yung podcast. Nagdo-drawing rin ako pero ano lang talaga, hobby lang siya, hobby. I mean, syempre nung bata nag-aspire ka maging comic book art. Well, ako nag-aspire maging comic book artist pero never happened for me. Hindi rin ako umabot sa point na feeling ko kaya ko, kakayanin ko 'yon. Pero umabot sa point before nung nag-start pa lang Instagram, nag-start pa lang 'yan. Na parang, uy, ang daming output ng taong to. Tapos ako parang, nare-pressure ako. Sabi ko, gusto ko magganyan rin yung... Tapos eventually, parang isip ko, useless rin eh. Nagbabago algorithm, di ba? Yung mga ganong aspect. Pero I think good yan. Good yan na may targets ka na... Parang china-challenge mo rin sarili mo yun, di ba? Which is good. Doon sa mga na-drawing mo, wala ka doon parang napanaginipan. Kasi alala ko parang may isang drawing na tama ba yan? Check ko nga. Nasa malaking parang mushroom yung tao. Tama ba yan? Wala naman po direct. Parang ano lang po talaga siya eh. Kung ano yung interest ko nung time na yun. Meron akong din drawing na yun nga po yung maraming mushroom. Kasi nung time na yun, naglalaro po ako ng Hollow Knight. Tapos gusto ko yung lugar na maraming mushroom. Tapos parang naisip ko, ano kayang itsura nito kung ako naman yung mag-execute? Parang more on ganun po siya sa akin. Mas okay po sana sa akin kung talagang naaalala ko yung mga panaginip ko. Tapos, mailalagay ko siya sa output ko. Oo. Kasi di ba parang sobrang personal po nun. Yes, pero ngayon totoo. po kasi yung mga output ko more on ano siya eh. Ano yung gusto kong subukan. Pero mas nasa ganung side. Gandang-ganda ako dito sa gawa mo yung shark. Yung underwater po. Yung underwater. Pati yung reflection sa shark, ang ganda eh. Salamat. Di ko alam ba. Pero inaral mo ba paano gawin yun? Parang, ako di ko ma-imagine. Okay. Kapag po kasi, for example po yan, commission po yan eh. Okay. Kapag po meron akong commission, tapos merong ask yung client, ang pinaka-process ko po talaga, gagawa ako ng Pinterest board. Tapos parang i-brain dump ko po doon lahat ng pwede kong magamit kahit na malayo. Tapos parang, yun po, dump lang ako ng dump doon ng ideas. Tapos parang pinagko-combine ko lang siya ng pinagko-combine hanggang sa mabuo ko yung sarili kong gawa. Pero pinapa-approve mo pa yun o hindi na? Ikaw na yun. Nagsisend ko ng digital study. Okay. Tapos kung meron siyang request, ganun, pwede namang baliin. Pero so far, swerte naman po ako sa mga clients ko. Gina po agad, tsaka laging creative freedom. Yun ang masaya eh. Gina agad eh. Ilang months usually or weeks lang ang process mo pag ganyan? Depende po eh. Pero medyo matagal po akong gumawa lalo na pag commission. Oo. Pero kung may deadline po yung client, kaya namang gawin agad. Nagagawa mong may kasabay. Kunyari, kasi hindi ko alam kung ganun kayong artist na minsan parang okay, tinamad na muna ako dito. Tatry ko muna iba gagawin. Ganun ba usually? Oo, okay. Kasi nagpa-participate din po ako sa mga shows, mga major shows na kailangan ng 5 pyesa, ng 4, 3, ganun. Oo. So, may deadline po yun. Tapos kapag late ako nagsimula, 4 na oras lang madalas tulog ko, tapos non-stop po yun. Rico. I mean, hindi po siya healthy, pero kayang tumapos ng mga pyesa. Ano po yun, Direk? And then tatanong ko sa'yo, kung hindi ko pa naaral, pero alam ko siyempre hindi mo ako na artist, pero merong nakita ako na parang ma-AI-proof mo daw yung work mo. Hindi ko alam kung ano yung kailangan mo ilagay eh, na protect mo in a way yung gawa mo. Hindi ko alam kung may ganun ba. Talaga po? Wala mo. Narinig ko, nabasa ko lang somewhere or parang, o balak pa nilang gawin ng mga artist yun. Kasi nakakainis pag sinalpak yung work mo, tapos sabihin, gusto ko ng ganito pero baguhin mo yung, di ba? Like, nagagawa na ng yan eh, nakakainis eh. Although, hindi mo ako hipokrito, nag-AI ako sa mga album art ko. Hindi ko tatago yun. Pero it's more of pag
kung kaya ko i-drawing or kung kaya kong kumuha from pictures, gagawin ko. Pero pag hindi ko kaya, talagang huwag kayo magalit sa akin na. Ano lang yan. Hindi lang po. Necessity. Actually, direct ako, hindi po ako masyadong nate-threaten. Hindi ko Yes, alam oo. kung mayabang ako or what, pero hindi po ako masyadong natatakot sa AI eh. Kasi parang hindi naman din kayang kunin yung voice ng artist kahit Yes. ipaaral mo sa AI. Oo. Magagaya nila, pero hindi pa rin yung voice nga talaga eh. Iba pa rin. Narinig ko rin yun kay Ghost Shrimp, kung familiar po kayo dun. Sabi niya, kahit na ipaaral ka sa AI, hindi naman alam ng AI yung next step na gagawin. Kumbaga, ang kaya niya lang gayahin yung previous work mo, pero yung next future works mo, hindi niya pa rin alam yun. Correct. Kaya for me, yun ang, for you, advantage mo is may physical yung labas mo eh. Yung canvas yung labas mo eh. Feeling ko na mas kawawa or nahihirapan is yung mas digital yung kanilang kumbaga output. Kasi technically, 'di ba? Hindi mahahawakan nung bumili ng artwork eh. Yung mga parang piyesa nila, yun, 'di ba? Yes, 'di ba? So hirap sila sa ganun. Ano usually yung mo? Medium mo is acrylic, tama ba? Opo. Pero ito po, pag sketchbook, pen and ink talaga. Kasi fan din ako direct ni Kim Jong-gi. Yes, oo. Nako, sobra akong fan ni Kim. Nalungkot talaga ako nung namatay, no, direct. Namatay siya. Medyo natulala din ako ng ilang minutes. Ako rin, sa totoo lang. Sobrang bilib ako talaga ng Kim Jong-gi. Nagpunta po kayo? Ha? Hindi ako nakapunta. Grafika? Oo, hindi ako nakapunta. Pero meron ako libro niya eh. So parang minsan talaga pag wala akong maisip, kunyari gusto ko lang jam lang ako ng drawing. Titignan ko yung libro niya. May art book siya, 'di ba, na luma. Anong year yung nabili niyo? Yung mas maliit, wala dito ba sa akin yun? Anong kulay po ng cover? Yung parang gray. Meron siya yung malaki. Meron siya yung parang malaki, hindi ko nabili yun. Pero meron ako yung parang, ano bang size nun? Parang A5? Parang A5 na size ba yun? Parang sketchbook. Pero makapal, super kapal. Ang dami niyang sketch doon. Tsaka pag nakita mo siya mag-drawing, grabe. Opo, non-stop. Tsaka parang sobrang free flow niya lang talaga. Oo. Tsaka kasi kung familiar ka sa mga camera angle, alam mong may camera angle na parang naka-wide angle siya minsan. Or naka-telephoto siya. Mapapansin mo kasi ganun siya mag-isip. Grabe talaga si Kim Jong-gi. Idol talaga yun. Nakapunta ka nun? Apo, grafika. Tapos direct, bago pa siya magsimula, nakasalubong ko siya. Talaga? Sa labas ng SMX. Tapos parang pinupush na ako ng partner ko, magpa-picture ka na, Oo nga. Wala, direct. Sobrang na-stun talaga ako. Dumaan lang siya sa harap ko. Talagang fanboy na lang talaga ako bigla na, wala na, dumaan lang sa harap ko. Pero siya talaga eh. Kim Jong-gi po kasi talaga, iba yung impact niya. Oo, grabe. Na-overwork kaya siya? Hindi ko alam. Posible direct. No? Kasi nasa tour siya nung namatay siya, di ba? Oo, nasa tour nga siya. Saka may napanood pa akong interviews sa kanya ni Peter Han na parang may time na during COVID din parang pinagbabawalan na siya soft drinks kasi nga parang health reasons. Na parang na-overwork niya yung sarili niya. Parang tapos biglang nabalitaan ko nga. Kasi gumagawa siya minsan ng drawing na sa wall, di ba? Parang walang sketch, biglang gagawa siya ng drawing sa wall eh. Ang galing eh. Sino pang art influences mo? Hate nga lahat. Sino pa ba? Kung kilala niyo po si Chrome Christian Ortiz. Pero parang mas nasa tattoo artist. Si Chrome, yung may suot na maskarang skeleton. Oo, kilala niyo yan? Yes, sinusundan ko yun. Galing, no? Galing. Galing ng art. Sa kanya, marami akong nakuhang technique din sa kanya na ina-apply ko ngayon sa art ko eh. Chrome ink, no? Tama, oo. Apo, Chrome ink. Gusto ko rin kasi yung mga elements na ginagamit niya. Oo. Ang ganda nung line art niya. Sobrang fan ako ng line art niya. May challenge po ngayon si Chrome eh. Ano yung Na parang drawing, parang mag-drawing siya day 1 of 365 tapos parang hindi pa rin siya pumapalya ilang days na. Talaga? Grabe.
Si Rafael Grampa. Sobrang fan rin ako ng gawa niya. Parang hindi po ako familiar. May mga Batman siyang gawa. Ang ganda rin ng line works. Mobius direct. Yes, oo. Pero yun nga, parang hindi ako makahanap nung trabaho. Alam mo, meron ako sobrang, hindi ko, share ko sa'yo dahil feeling ko baka ganun yung type mo eh. Kilala mo si Ladron? Ladronn. Ladron, check mo yun. Gumagawa siya sa DC. Ay, siya pala to. Madalas ko pong napipin yung mga gawa niya sa Pinterest. Ladron Art. Ang ganda. Lines din po, ano? Oo. So, nakita ko una yung work niya sa Inhumans eh. May ginawa siyang Inhumans na na may run siya sa Inhumans, sa comics na Inhumans. So, sobrang gandang-ganda ako sa art niya. Parang reminds me of Mobius actually. Medyo ganun yung dating ng art niya. Kaya sobra akong naaliw. Nag-try ka na brush pen? Brush pen, oo. Kasi siyempre, alagad tayo ni Kim Jong-gi. Oo, yung nga eh. Kim Jong-gi, oo. Si Pentel Pocket Brush. Galing niya mag-Pentel Pocket Brush, grabe. Bumili yata ako dahil sa kanya. Nahirapan din po ako mag-control kapag brush pen. Ang hirap, medyo mahirap nga. Kasi si Pentel Pocket Brush medyo mahaba yung tip niya eh. Yun po ba gamit niyo ngayon? Hindi. Minsan, mas pag nasa feel ko lang, pag feeling ko lang maging Kim Jong-gi. Hindi ko mahanap yung ako na. Ayan, pwede tayong Pentel Pocket. Pag feeling lang. Hindi ko rin alam direct, pero kita naman natin na ang layo ng skill level ni Kim Jong-gi, pero parang nakaka-inspire po talaga siya. No? Oo, sobra. Tsaka, pag pinanood mo siya mag-live na mag-draw, di ba? Parang, paano mo naisip yan? Kaya nga direct eh. So, bakit? Siguro kasi ang ang warm ng energy niya na parang ang welcoming na kahit ang technical ng ginagawa niya. Correct. Pag nakangiti siya, nakakatuwa eh. Opo. Yung ngiti niya eh. Na-try ko to. May na-try ako yung Kuretake na brush pen rin. Mas ganda nga pong Kuretake. Oo. Okay rin yung kanyang tip. Pero parang for me, mas may flexibility itong si Pentel Pocket Brush. Buti nga ngayon nagmura na to eh. Dati mahal pa yung bentahan eh. Kasi wala pa sa Pilipinas eh. Tsaka refill na lang yung ink na hanap i-injection mo na lang. dati pahirapan pa, ibibili ka talaga ng Ako po last year, ang madalas kong gamit yung Muji felt pen. Maganda rin po yung feel niya kasi nakakapagkapal, nipis siya. Talaga? Muji felt? Parang lang yun direct, 40 something lang. Muji felt. So, meron sa Muji or sa ibang bansa? Apo, sa Muji lang din mismo. Ngayon po kasi... Ito ba yung gray? Apo. Wala na ako dito. Pero ayoko doon, hindi siya refillable eh. Tama ba ako? Yun. Anong favorite pen mo? Yun naman gusto kong tanong. Anong favorite pen? Ito direct. Ngayon, ito po yung favorite ko. Pero hindi ko po kasi alam eh. Regalo lang po ito sa akin ng kaibigan ko. Pilot siya. Tapos ang ganda po ng flow ng ink niya. Galing po siya Japan eh. Ganda hindi nga. naman po kasi ako nakakabasa. Pero ito po siya. Tapos ang aesthetic lang din po ng itsura niya. Kala mo pro. Oh. Pro naman talaga. Ano yung tip? Ito po yung tip. Ayan, sige pakita. Kita. Okay. Na-try mo na yung Kokoiro? Pilot ba yun? Kokoiro? Cocoiro. Parang ganyan yung tip niya eh. Send ko sa'yo yung Hindi pa ko. Zig po yung brand. So nag-show ka? Parang meron kang mga nag-iipon kang pyesa para sa... Sa August po, meron 4-man show. Okay. Sa may White Plains. Pero pag direct, pag final na po yung details, sige, send mo sa akin. Yun lang naman po yung parating kong event. Okay. Na show. Okay. Pero art market, meron din po. May 30 to May 31 sa Circuit Makati. Sa Circuit. Malapit kayo direct. Pag may gusto mag-commission, paano sila mag-reach out sa'yo? Usually po, message sa Instagram. Okay. Tapos, yun. Dun po pag-uusapan yung size, kung anong type, kung merong reference na gusto.
or i-describe lang nila. So, ano mas marami? Dinidescribe lang nila or very specific yung gusto nila? So far po, for example po, yun, yung sawfish, sinabi niya lang na gusto niya ng ancient fish. Tapos parang nagbigay siya sa akin ng mga gusto niyang isda. Mm. Tapos parang na-finalize namin na gusto niya sawfish, parang ganun po. Tapos Oo. ako na bahala. Okay. Tapos meron naman po gusto niya Desolation of Smaug. Mm. Yung first meet ni Bilbo tsaka ni Smaug. Okay. Tapos ako na rin po yung bahala sa eksena. Parang ganun. Parang gusto nila ng halikha flavor. Para po Oo, yes, oo. Yung flavor, yung habol nila, pero may scene silang gustong gawin. Yun ang maganda. At least hindi ka... Yun, alam ko may napakinggan akong artist na gano'n na sabi niya, bakit niyo ako kukunin kung ayaw niyo yung style ko? Di ba? Parang yun yung di ba? Sabihin sa'yo, gusto ko ganitong style. Pero ang point niya, kung kukunin niyo ako, yung art style kong gagawin ko, hindi yung So, umaayaw siya sa iba kasi parang, ano yung point? Hindi niya pa rin hindi mo ma-express yung sarili mo, di ba? Pag ganun. Sa mga brush, ano yung gamit mong brushes? May particular ka bang gamit pag nagpe-paint ka na? Pagdating po sa mga brush, actually yung rotation ko po parang parang 3 lang. Tsaka ang bumibili po ng mga brush ko yung partner ko na. Tapos, siya na rin po kasi yung nagko-QC ko ano yung magandang quality kasi parehas nga po kami okay. painter. Tapos parang nagtitiwala na lang po ako sa taste niya. Okay. Parang ganun. Hindi rin naman po kasi ako maselan. Okay. Pero ano yung... Kasi may kilala ako, ang gusto niyang tip, saan ba yan? Ayan. Hindi ko alam kung ayaw mag-focus, naka-manual focus to eh. Gusto niyang tip yung pwede pang maliliit na details. So, in terms of brushes mo, meron kang pang larger swath, tapos meron kang bang details. Ganun lang. Parang sa mo, 3 lang yung rotation mo eh. Apo, direct. Siguro mga lang. Yan, 3, 4, ganun lang po. As in, pang background, pang feel. Tapos talagang may mga fine lang din po ako para sa line art. Okay. Ayun. Pwede matanong, ano yung, kumbaga, care instruction mo sa brushes? Pag acrylic ang gamit mo? Sa acrylic naman po, basta after niyong gamitin, hugasan niyo na agad. Huwag niyo nang itambay sa tubig. Kasi pag natatambay siya sa tubig, minsan na-damage din yung kahoy. Kasi kahoy po yun. Yes, oo. Tapos pwede rin mga lawang yung yung kung anong part man yun. Yung from kahoy, bakal to brush, diba? So hugas lang kagad? Apo, huwag niyo nang hayaan matuyo yung tubig sa cup. Kasi pag po nagtitinda ako, meron akong cup na yung tubig lang. Yes, tapos, andun lang sila pag nagtitinda. Pero pag tapos na yung pyesa, tapos na yun. Kailangan mo nang linisin na wala nang maiwan rin sa brush. Tatanong ko kasi bala ko mag-try ng acrylic minsan eh. No, direct, try niyo po. Gusto ko oil. Kaya lang, nung inaaral ko, parang kailangan nasa well-ventilated room ka. May mga ganun pa. Sabi ko, so kailangan, kasi pwede ka ma-poison nung sa parang, ganun ba? So na-stress ako doon. So sabi ko, acrylic na lang. Pero sa atin nila, sinasabihan din po ako ng mga kaibigan ko na parang once na nag-oil ka, baka daw hindi ka nang bumalik sa acrylic. Oo, yun nga sabi nila. Kasi syempre hindi kagad mag-dry di ba? So pwede ka pa magbago ng isip, pwede mong adjust ng konti. Yun nga daw pero yun nga. Parang hassle siya. Parang hassle siya gawin. Take away ko sa Kaya gusto ko acrylic ang try ko. Meron mga ideal canvas for acrylic? Sorry, weird naman question ko pero process questions. Sige lang po, direct. Ako po, ang in-orderan ko talaga ng canvas, 10 AM Crafts. Medyo malayo lang talaga sila sa amin. Pero sobrang gusto ko po yung output ng nila, ng canvas kasi andun pa rin po yung texture ng canvas. Yung parang pag tinignan mo ng malapitan, kita mo yung thread ng tela. Gusto ko po yun. Nung zoom in ko nga yung sa shark mo, kita mo makikita mo yung thread nung ganda. I mean, personal preference ko po yun. Yes, pero yung iba po kasi mas strict nila yung sobrang smooth, sobrang keenness. Ako po kasi mas gusto ko yung ganun.
May texture kasi, no? Ewan ko kung yun rin yung habol mo. Para may texture siya na dagdag siya sa epekto. Ayun, Jam. Pakita na ko anong natapos mo dyan para hindi na kita may storbo. Ayan. Wala pa nga din Okay, eh. Ang ayun. bagal ko gumawa eh. Okay lang, okay lang. Pagkwentuhan eh. Ayun. So, i-ano ko na, Jam, pinahiya na ako siya, 1 hour tayo. Pero, saan kanila mahahanap, tsaka ano yung mga contact details mo in case gusto nila reach out? Ano po? Instagram @_halikha. Tapos TikTok @halikha. Okay. Tapos Facebook halikha. Okay. Sa TikTok, ano yung content mo doon? Parang ganito rin, nagdodraw ka lang minsan. Ako, nagsistream ako din direct. Naggagawa po ako ng merch na mga ganito. Ah, Yan. okay. Tapos ginagawa ko siya ng live. Ano siya? Ano minsan yung po, merch? ano po ito? Box of glue. Kailangan po siyang random na earring sa loob. Ah, okay. Tapos, for sale po siya sa mga art markets. Ganun. Tapos yan, hinahandpaint ko po siya ng naka-string. Okay, astig ah. Bali, ito po yung parang base niya. Oo, oo. Tapos dinedesign mo. Oo, ang galing. So, yun sa TikTok, ganun yung Oh, yan. Sige, sige. Apa. Di pa ako nakasunod sa'yo sa TikTok. Hahanapin ko yan. Sige lang. Ayun. Sticky talk. Oo, sa TikTok. Di ko masabi-sabi. Ayun. Jam, salamat ha. Maraming salamat. Sige po. Thank you. Thank you. Direct. Send ko po sa inyo yung page. Yes, Pag send mo natapos. sa akin. Salamat. Thank you po, Direct.